Ngayong pong month of July, ang atin pong pinag-uusapan is about stay focused. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung gusto mong magtagumpay ang iyong buhay, you need to stay focused. Yeah. Pag sinabi po nating focus is the ability to give your full attention to what matters most. Ikaw ay nagbibigay ng iyong oras, ng iyong lakas, ng iyong panahon sa isang bagay na mahalaga na ito ay magdudulot sa iyo ng magandang outcome. Kaya kung gusto mo magtagumpay ka sa iyong pag-aaral, you need to stay focused on your studies para makuha ng grade at makatapos ka. Kung gusto mong makapag-perform ka ng ayos sa iyong work, you need to stay focused. Gusto mong mag-grow ang iyong business, you need to stay focused on your business. Hindi sa maraming mga nag-o-offer sa iyong investment sa paligid mo. You have to stay focused on what is important and you have to stay focused on what God has commanded you to do. So, kung gusto mo din namang mag-grow sa iyong ministry sa Panginoon, you need to stay focused. Hindi ka ma-distract dapat ng mga bagay na nangyari sa iyong paligid, ng mga persecutions or trials or difficulties. Sabi nga ng Bible, look unto Jesus. Okay? So, ano po ba ang benefits ng pagkakaroon natin ng focus? Una, focus helps us to work faster. Diba? Kapag ka nakafocus ka, mas magagawa mo ng mabilis ang iyong ginagawa. Yung gagawin mo sa mahabang oras, dahil ikaw ay nakafocus, ay magagawa mo sa maikling oras lang. And then, secondly, focus helps us to work better. Dahil ikaw ay nakapokus sa iyong ginagawa, mas magagawa mo ng maayos yung ginagawa mo. At ang pangatlo po, focus helps us to achieve more. Dahil nagagawa mo ng mabilis ang iyong ginagawa at nagagawa mo ng maayos, mas marami ka pang oras na magawa ang mga ibang bagay na pwede mo pang magawa. So, nung second Sunday, we talk about set your mind on the things above. Ibig sabihin po ay ang ating isip, para hindi tayo labis at sobrang mag-alala sa buhay, you have to focus or set your mind on the things above. Isipin daw po natin yung mga bagay na mga makalangit, hindi yung mga bagay na panglupa. Dahil ang mga bagay dito po sa mundo ay sometimes nakaka-stress, nakapagbibigay sa atin ng kalungkutan, or sometimes discouragement. Lalo na yung mga nababalita natin sa social media, yung mga war, yung mga ups and down ng economies, sa mga bilihin or whatever, lahat po yan ay nakakapanghina ng kalooban at nakakapagdulot sa atin ng takot. Pero kapag ikaw ay nakafocus doon sa mga makalangit na bagay, anumang nangyayari dito sa mundo ay hindi ka maaapektuhan. Dahil alam mo na ang source mo sa langit ay hindi ka pababayaan. Amen? Kaya, how to set our mind on the things above, we have to value heavenly treasure rather than natural treasure or earthly treasure. So, kinakailangang mas pahalagahan natin yung kayamanang panlangit. If you are serving the Lord, if you are helping the work of God, if you are supporting God's kingdom, you are valuing or you are putting up treasure in heaven. Then, aside from that, make God's kingdom as your highest priority. So, sometimes we prioritize yung mga bagay na hindi naman siya importante. Less important. At yung mga minor things nagiging major sa atin at yung major ay nagiging minor. Okay? Prioritize God's kingdom more than anything else. And we have to concentrate on eternal matters or eternal things. Hindi mga temporary na mga bagay. Dito lamang sa mundo. Lahat, ang title, ang mga achievements natin dito sa mundo, lahat po yan ay magpe-fade. Pero yung mga ginawa mo para sa Diyos, kailanman yun ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen?
So, ang third message na akin pong share sa inyo about stay focused ay keep your eyes on the right path. Sabihin mo nga sa iyong katabi para hindi ka mahulog sa tulay, para hindi ka mahulog sa kanal, para hindi ka madisgrasya, para hindi ka maaksidente. You have to keep your eyes on the right path. Alam niyo po, mga kapatid, yung pong aksidente at saka po yung mga maraming aksidente at saka mga pagkakamali sa buhay ay kadalasan ay dahil po sa isang bagay, yun po yung pagkawala ng focus or na-defocus ang tao. Let's say for example, yun yung nagdadrive tapos nagte-text o nagse-cellphone o nanonood ng video, kadalasan ay na-aksidente, pinagmumula ng aksidente. Yung naglalakad na nadadapa, nahuhulog sa kanal, kadalasan yun, wala sa concentration o ang kanyang isip, iba kalipad ang isip niya. So, yun naman pong mga nagtitinda na nananakawan ng paninda ay nanonood ng drama yon. Kaya hindi nabantayan yung kanyang tinda ay nanakaw na pala ng mga dumadaan sa palengke. At yung mga cashier na nadadaya sa sukli at saka nagkakamali sila ng mga pagkukwenta ay dahil sila ay nawala sa kanilang concentration. At gayon din, mga kapatid, sa ating spiritual life, minsan ay hindi tayo nakakapag-perform ng maayos sa ating mission doon sa mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. It is because tayo po ay nalihis ang ating paningin doon sa mga bagay na dapat ay pagpokusan natin ng pansin. Kaya sinabi po ni King Solomon sa Proverbs chapter 4 verse 25 hanggang 27 na palagi daw pong sa hinaharap ang alin, ang tingin, ang pukol ng ating tanaw. Ituon mo ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. So kinakailangan ang iyo palang pansin ay ituon mo sa iyong patutunguhan. Ang sabi ng verse 26, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Anong mangyayari? Sa gayon, ang lakad mo ay laging magiging matiwasay o laging matiwasay. Sabi ng verse 27, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang kang papalayo sa lahat ng kasamaan. So of course, hindi naman po yan literal, Kaya ho kayo nakarating dito, lumiko kayo from Perez. So iba po ang ibig sabihin po ng huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Now, yan pong mensahe na sa atin ng Proverbs ay paalaala sa atin para hindi tayo malihis ng landas sa buhay. Alam niyo po, marami pong alam niyo yung mga negosyante na talagang dire-diretso ang tagumpay nila. Tapos biglang nagplato, tapos nag-decline, tapos kung ano na nangyari hanggang sa nawala na sila sa right track noong kanilang success. Bakit? Ang ganda-ganda ng negosyo, talagang concentrated sa ginagawa, napasok ng mga kung ano-anong scam, mga budol, na operan daw ng mga Marcos at mga kung ano-ano pang mga easy get quick rich scheme. So ano po ang nangyari? Yung magaganda nilang takbo ng kanilang negosyo, biglang nasira po yun dahil na-distract po ang kanilang isip. Alam niyo po, kung mayroon pong binuksan ang Diyos sa inyong pintuan, at yun po ay inyong nilakaran, hanggang dulo ay makakamtan po ninyo ang tagumpay. Alam niyo po ang kaaway, gusto ng kaaway na tayo ay ma-distract. Kaganda-ganda ng takbo ng iyong negosyo, biglang ang kaaway ay naiinggit sa iyo at ikaw ay pinaghihirap. Kaya kung sa tingin ninyo ngayon, maganda ang takbo ng inyong karir, mag-concentrate po kayo doon sa pagtitidevelop at pag-i-improve sa inyong karir para lalo pa kayong humusay at gumaling doon. Pero kapag may mga kung ano-anong offer sa inyo, ikaw ay mag-imbest din mag-imbest ako, kikita ang iyong pera ng mga 10 times. That is easy get quick rich scheme. That is too good to be true. At kaya anong nangyayari sa bandang huli? Ikaw ay iiyak-iyak. Nawala ang lahat ng iyong hard-earned money. Bakit? Dahil ikaw ay na-defocus.
Kaya para po tayo, mga kapatid, ay yung tagumpay sa simula ay yung tagumpay ay hanggang dulo, ay dapat ay mag-concentrate ka doon sa pintuang binuksan sa iyo ng Diyos. Amen? Yan man ay may binuksan sa iyong magandang trabaho, galingan mo doon. Yung iba, nung habang tumatagal, biglang napalate na, nagle-late na, minsan pa-absent, no? So instead na ma-promote doon sa kanyang trabaho, ay na-demote tuloy. Ibig sabihin nun ay nawala na sa concentration. So, gayon din sa pagsiserve natin kay Lord. Dati nun, ka-anointed, ginagamit ka ng Lord mightily, nararanasan mo ang power ng Lord, nakikita mo yung provision, yung favor ng Lord habang ikaw ay ginagamit. Tapos biglang nawala ka, kung ano na nangyari sa iyo. Hindi ko na alam kung saan ka na napunta, hindi ka na nakikita sa mga gawain. Yan, pag tinitext ka kung kumusta ka na, tingin lang, sin. Tapos nawala. Tapos, biglang na-down na ang iyong buhay. So, ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Yun po ilan lang sa mga sinabi ko na nangyayari sa tunay na buhay. Na kapag ang isang tao ay na-defocus, ang buhay niya ay hindi nagiging maayos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung gusto mong ang buhay mo ay maging maayos, dapat huwag kang ma-defocus. So, how to stay on the right path? Paano ba tayo makakapanatili doon sa tamang landas, sa tamang direksyon, sa tamang daan na sinimulan ng Diyos sa atin? So, gusto ng Diyos kung nagsimula ka sa tama, matapos ka ng tama, hindi yung may tama. Kadami, nagsimula ng kaganda-ganda, tapos pagdating doon sa dulo, naging worse ang buhay. Hindi yun ang plano ng Diyos. Dahil ang sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11, plan to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope. Pero bakit pagdating doon sa dulo, naging ang iyong buhay ay hindi na naging maganda? Baka ikaw ay na-defocus lamang at nawala ka doon sa concentration o kaya ikaw ay nalihis ng landas. So, how can we stay on the right path? I will share to you 3 important matters. Number 1, ito yung nakita ko sa Bible na dapat nating i-apply sa ating buhay. Ito yung number 1, choose the narrow way instead of broad way. Choose the narrow way instead of broad way. Sa literal na buhay, lalo na sa ating panahon, kailangan ng mga road widening. Diba? Kaya uso yung road widening, kaliwa, kanan. Tapos, road widening nga. Pag nung road widening, pinarka naman, nagpark sa kaliwa, may nagpark sa kanan. Wala rin. So, makipot pa rin ang karsada. So, yun hong Broadway, maganda ho yan sa NLEX o sa SLEX or sa Expressway. Pero si Jesus po ay merong parable na sinabi. Doon po sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Basahin nga po natin yung parable ni Jesus. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad. Bakit ka tumingin sa iyong katabi? Okay. Focus on that verse. Sabi po doon sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nadaraan doon. So, ano ba yung makipot na pintuan at ano ba yung maluwang na pintuan? Diyan sa verse na yan. Yung makipot na pintuan ay tumutukoy po ito doon sa daan ng kaligtasan. Daan papunta sa ating Panginoon. Yung kakaunti ang may gustong dumaan diyan. Tingnan nyo, mag-invite ka sa gawain ng Panginoon. Let's say sa small group, sa life group. Magpapakain ka na, hindi pa dadating. Di ba? Ganun. Mag-invite ka na, mag-o-offer ng magandang trabaho para sa kanya, papakainin mo na, bibibihin mo na. Ayaw pang pupunta. Kaunti lang ang kakapunta.
Mag-invite ka doon sa sugal, doon sa Isigit Quick Scheme, doon sa mga parang mga too good to be true, na hindi na nangangailangan ng mga effort. Madaming pupunta. Tiyak. Mag-invite ka sa inuman, tiyak. Maraming pupunta. Mag-invite ka sa mga happenings, maraming pupunta. Pero mag-invite ka sa church, sa gawain, ayaw nila doon. Boring. Mas marami po gusto nila doon sa easy way, pero hindi po nila alam yung easy way is a devil's trap para tayo ay kanyang ma-deceive. Kaya kapag gusto lamang natin sa buhay ay laging easy, laging maaluan, laging madali, easy money, ay meron pong tendency na tayo po ay ma-deceive ng mga bagay na hindi mabuti. Kasi ang kaaway, ito yan. Gusto niya yung mabilis na payamanin ka. Naalala niyo po ba si Jesus? Si Jesus po, pinaghirapan niya yung pagiging King of King. Pwede naman niya siyang maging King of King na dahil siya ang creator Pero dumaan siya sa tamang proseso. Talagang sa sufferings, sa talagang waiting moments, sa process. Pero alam niyo, sabi ni Satanas sa kanya, nung nasa wilderness, tingnan mo ang sanlibutan. Ibibigay ko yan, lahat ng kayamanan na meron ng mundo, sabi ni Satanas sa Matthew chapter 4. Ibibigay ko yan sa sino mang sasamba sa akin at luluhod sa aking harapan. Basta, simple lang ang gagawin. Luluhod sa aking harapan, sasambahin ako, at kanya na ang kayamanan ng mundo. Ang bilis. Kaya yung iba, binibenta na lang nilang kaluluwa kay taning para sila sumikat, para sila yumaman. Kaya sabi ng Biblia, anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang yaman ng buong digdig kung mapapahamak naman niya ang kanyang kaluluwa. Saan siya kukuha ng ibabayad at itutubos sa kanyang kaluluwa kung siya mapupunta sa impyerno? So, hindi sapat. Walang katumbas na bayad para ang isang tao ay maligtas. Gaano man kayaman ng isang tao sa mundo. Lahat ay dadaan sa ating Panginoong Jesus. So, ngayon mga kapatid, ang sabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dumaan kayo doon sa narrow way, hindi sa broad way. So, we have to obey God's command. Kailangan sundin natin ang utos ng Diyos. Si Lord ang nag-utos sa atin na tayo daw po ay dumaan doon sa makitid na pintuan. Bakit? Bakit daw bihira ang dumadaan doon sa makipot na pintuan? Mas marami sa maluwang na pinto. Kasi sa maluwang naman, wala ka nang kinakailangang i-give up doon. Doon, okay lang ang may ginagawa kang kasalanan, okay lang yun. Okay lang yan, no? Pero doon sa daan ng Panginoon, kung gusto mo talagang maging kalugod-lugod sa Lord, you have something to surrender. You have something to give up. Meron kang isa-sacrifice. Meron kang iiwanan. Meron kang babaguhin sa iyong sarili. Sa mga estudyante, anong pipiliin mo? Narrow or broad way? Doon na sa broad way, easy way. Ano na lang tayo ng tutulad. Magtutulad. O kaya bayaran na lang natin yung instructor. Di pasada. Broadway, di ba? Ayain lang natin yung ating sir sa inuman at pasa na tayo. Huwag na tayo mag-review, pasa na tayo, di ba? Ganon, i-treat na lang natin si sir mamaya kahit di na mag-exam. Easy way, broad way, pero hindi siya makakabuti para sa iyo. Samantalang yung narrow way, mag-aaral ka talaga, gigising ka ng maaga, self-discipline, kinakailangan mong i-memorize ang lahat ng mga dapat mong i-memorize. Kinakailangan mo talagang magsunog ng kilay. Yung iba, dahil wala ng kilay, nagtatunan kasi nasunog na. Yung talagang pinaghihirapan. Pero tandaan po ninyo ang pera daw po na hindi pinaghirapan ay kung gastusin ay walang inam. Pero yung perang iyong pinaghirapan, nag-effort ka para yun ay ma-receive mo, yun ay tinetreasure mong maigi.
Dahil yun, mayroong dating sa'yo. So sabi ni Jesus, lumakad kayo. Saan? Yung sa makipot na pintuan, hindi sa maluwang na pintuan. Dahil daw po, malawak ang daan papunta sa kapahamakan. Parang ganito, pansinin ninyo, paggawa ng kasalanan, paggawa ng kalukuhan, napakadali. Di ba? Bakit siguro nagtataka ka, bakit yung mga taong nagtatrabaho ng marangal, hirap silang kumita? Samantalang yung gumagawa ng illegal, ang bilis yumaman. Madali. So, tingnan natin mga kapatid, ang dulo nung pupuntahan yon. Dahil sabi daw po, maluwang daw po ang daan, papunta saan? Kapahamakan. Pero makitid lamang yung daan papunta sa buhay at bihira ang alin? Bihira daw po ang gustong dumaan doon. Kaya minsan, kung tatanungin mo, Pastor, bakit kakaunti ang natin sa church? Mas marami ang napunta sa beer house, sa mga nightclub, mas marami. O kaya, mas marami ang pumupunta sa mall. Okay? Mas marami ang nanonood ng concert. Pero pagdating kay Lord, sabi, ayaw namin dyan. Boring. Ganon. Pero ang sabi ng Bible, doon kayo dumaan sa makipot na pintuan. Huwag doon sa maluwang na pinto, sa maluwang na daan. Bakit? Kasi doon sa maluwang daw na daan, hindi nga mahirap, easy way, pero papunta naman yun sa kapahamakan. So, that is not a suggestion. That is a command. Ang sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Doon kayo dumaan sa narrow way, hindi doon sa broad way. And aside from that, we have to seek God's path or seek God's way. Hanapin natin ang daan ng Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, napakaraming way sa mundo. Yung way, yung pananaw ng tao. Alin ba ang tama? Alin ba ang mabuti? Ang sabi ng Bible, when you seek me, you will find me. Sabi po ng Jeremiah 6:16, pag binasa yung Jeremiah 6:16, ganito po ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin at ipagtanong. Ibig sabihin ay, it means to seek. Ipagtanong ninyo yung sinauna. Ibig sabihin yung sinauna, alam nyo, ang dami ng mga nauuso ngayon Kung ano-anong mga nauuso. Pero, iba ang original. Ibang original. Parang halimbawa, ang dami ko, itong week na ito, marami akong pinuntahang mga party, kainan, may nagdala pa ng pansit. Iba-iba ang luto ng pansit. Masarap kumain ng pansit, Pero may iba-ibang lasa, may maasim, mayroong matamis, may kung ano-ano. Pero mas gusto ko pa rin yung original na lasa. Yung dati, yung kauna-una. Mas masarap yung unang noon. Na wala pang mga kung ano-ano. Pero ngayon, ang dami ng mga naiimbento. Anong ibig sabihin ng go back to the original? Alam nyo po, sa atin, sa Panginoon, siya yung original way. Wala nang iba. Kaya sabi na, I am the way. Si Lord ang original way. Hindi siya nababago. Kung siya'y Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon, siya pa rin ang Diyos sa darating. Kung siya noon ang daan, papunta sa langit, siya pa rin ngayon ang daan, at siya pa rin ang sa future. At yun ang dapat nating hanapin. Yung ancient way. Hanapin natin hindi yung nasa baba kasi umalis na sila. Hanapin natin yung dating way. Yung way na, kasi ganito yan Kung dati, maayos naman ang nilalakaran mo, maayos ang takbo ng buhay mo, na ngayon ay nagka-sigsag, nagka-luko-luko na ang buhay mo, paano ka babalik uli doon sa dating kalagayan? You have to find the ancient way. Hanapin mo uli. Ibig sabihin, bumalik ka doon sa dati mong ginagawa. Go back to what is right. Bumalik ka doon sa dati mong ginagawa. Ano bang ginagawa mo noon? Lagi ka nagdi-devotion, nagpe-pray ka kay God, in love ka sa Panginoon, nag-worship ka. Ngayon, hindi ka na nag-worship.
Iba na ang ginagawa mo. So, kinakailangan, bumalik ka uli dun sa dati. Hanapin mo, balikan mo uli yung dati. So, ang sabi ng Lord, hanapin nyo kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon. Kapag lumakad ka doon sa mabuti, sa maayos na daan, sa right path, ano ang mangyayari sa buhay mo? Basahin nyo po. At kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para saan? Sa inyong kaluluwa. Kaya pala, minsan, ikaw wala kang kapayapaan sa buhay. Ikaw lagi nag-i-struggle, lagi ka ng depressed at kung ano-ano. Kasi baka mali na ang iyong landas na nilalakaran. Hindi ka na makapagkatulog, nabubuhay ka na sa takot. Bakit ganoon? Dati naman, ikaw peaceful, pero bakit ngayon? Lagi kang tago ng tago, nabaong ka na sa utang, mali na ang iyong mali na ang iyong landas. Go back doon sa dati mong dinadaanan noon na maayos ang takbo ng iyong buhay. Balikan mo kung maayos ang takbo ng buhay mo noon, tapos ngayon hindi na maayos, bumalik ka doon sa tama mong daan na dinadaanan niyo. Ngayon naman, kung dati naman ay worse ang buhay mo noon, at ngayon ay ang nilalakaran mo ay maayos, ay di keep your eyes on the right path. Ang sinasabi ko ay kung dati maayos naman ang iyong buhay, na ngayon ay gumulo, ay dapat hanapin mo yung landas na dinadaanan mo dati. Pero kung ang buhay mo naman dati ay magulo, at ngayon, nasa Panginoon ka na, umayos ng iyong buhay, I am telling you, keep your eyes on the right path. But there is a problem on that verse. There is a problem. Ano ang problema sa verse na yan? Sige nga. May nakita ba kayong problema dyan? Basahin niyo yung last sentence. Ngunit, kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Ayaw nila. Kaya, yun ang dahilan. Bakit ayaw ng mga taong dumaan saan? Makipot na daan. Kasi kailangan mag-repent. Kung dalawang yung jowa, kailangan mong i-surrender ang isa. Doon sa narrow way, kahit 5, pwede. Alam nyo kaya iba, nagpapakonvert sa Muslim. Hindi dahil gusto nilang mag-Muslim. Gusto lang nilang makapag-jowa ng 5, ng 10. Di ba? They are looking for a roadway. Pero, ang sabi po nung iba, marami daw pong dumadaan doon, sabi ng Panginoon. Pero, hindi nila alam, kapahamakan pala ang naghihintay pagdating doon sa dulo. Yung iba, nagme-membro sila ng mga mason, ng mga kung ano-ano, mga sinasalihan, kahit yata demonic or mga cult or whatever, para magkaroon sila ng connection at magarami silang mga customer. Ganon, no? But they don't realize na ang pinapasok pala nila ay kapahamakan. Kasi nga, gusto nilang sumikat ng mabilis. Gustong yumaman ng mabilis. Gustong magkaroon ng maraming connection. But they don't realize na ang dulo pala ng kanilang pupuntahan, palayo pala sila sa Panginoon. Sila pala'y mapapahamak. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung mabagal lang iyong pagyaman, pero nasa tama kang daan, tuloy lang. Pagdating mo sa dulo, ikaw ang magtatagumpay. Silang lahat down na, silang lahat depressed na. Ikaw, your wealth will grow bigger and stronger. Diba? Kasi nasa tama ka landas At sasamahan ka ng, kung meron mang landas, nasasama ang Diyos sa iyo, ay yung landas na ikaw ay may pagtitiis, nagtitiis ka, ginagawa mo yung mabuti. Siyempre, pag ginagawa mo yung tamang trabaho, pagtitiis yan. Kailangan padaliin natin, kaya ganito, ang gawin natin para tayo ma-promote. Madali namang umupa para, ipabaril na lang yung para ikaw na papalit. Diba, that is a wrong way. Easy way, but not a right way. Kaya sabi po ng Bible, ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon.
Kaya bakit maraming mga tao gusto ng kagalingan, pero bakit ayaw lumapit kay Lord? Kasi pag lumalapit sa Panginoon, kailangan magsisisi, isusuko ang dapat isuko, tatalikuran ang dapat talikuran, and the blessing of the Lord will be yours. At marami ayaw mag-surrender ng buhay. Mas gusto nila ang magpatuloy sa pagkakasala. That is a broad way. So, pangalawa po na nakita ko po sa Bible, how can we keep ourselves in the right path is this: walk the path that is right in the eyes of God and not in the eyes of men. May kasabihan tayo na beauty is in the eyes of the beholder. Yung maganda sa akin, pwedeng sa inyo ay hindi maganda. Yung masarap para sa akin, pwedeng sa inyo ay hindi. Katulad ng ampalaya. Sa akin, masarap yun. At saka doon sa mga diabetic, masarap yun. Pero doon sa mga Gen Z, ayaw ng ampalaya. Mapait yun. Iba-iba eh. Iba-iba tayo. Pagdating sa taste, pagdating din sa pagtingin, iba-iba tayo. Pero, dapat po, pagdating po sa paghakbang, paglatad sa daan ng katuwiran, ay dapat ay hindi tayo mag-base sa sarili natin, kundi mag-base tayo doon sa gusto ng Lord. Why? Dahil ang way ng Lord at saka ang way ng tao ay magkaiba. Ang way ng Diyos at ang way ng tao ay hindi magkapareho. So anong dapat natin gawin? Let us look God's perspective. There is a big difference between God's perspective and human perspective. Ang sabi po ng Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Basahin nga po natin. Ano sabi ni God? My thought, says the Lord, are not like yours. Ibang mag-isip ang Diyos isa sa iyo. Halimbawa, di ba halimbawa ngayon, marami kayong trabaho, marami kayong dapat unahin. Pero, ba't kayo nandito ngayon? Kasi, sinunod mo yung sinabi ng Lord na unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Sa isip ng Diyos, kung gusto mo na mabless ang iyong buhay, unahin mo siya. Pero, sa pananaw ng tao, kung gusto mong ang buhay mo ay maging blessed, dapat magtrabaho ka 16 hours a day, 7 days a week, na overtime, na tuloy-tuloy, na kung meron pang oras kang natitira, trabahuhin mo ito, trabahuhin mo yan. Ganun ang pananaw ng tao. Pero kay God, nabasa ko po sa Bible na hindi nang gusto ng Diyos na ikaw ay mapagod. Gusto nga ng Lord, 6 na araw ka lang magtatrabaho eh. At yung isang araw, magpapahinga ka naman. Pero sa tao, hindi. Kung ako'y hindi magtatrabaho, paano kakainin namin? Pananaw mo yun. Pero sa pananaw ng Diyos, ito, ay bakit yung mga ibon, hindi nga nagtatrabaho, hindi nga nagtatanim, hindi nga nag-aararo, ba't sila nabubuhay? Now, hindi sinabi ni Jesus na huwag ka nang magtrabaho bukas, na parang katulad ng ibon. Ang gustong sabihin lang sa atin ni Lord, kung yung mga ibon na hindi nagtatrabaho ay binubuhay ni Lord, pinuprovide para sa Kanya, di lalo na ikaw, may trabaho ka na. O, tapos, nagpe-pray ka pa sa Kanya. Hindi ba kayang gumawa ng miracle si Lord para sa iyo? Kaya, iba ang pananaw ng tao at saka iba ang pananaw ng Diyos. O, tingnan ninyo po, doon na lamang sa pagiging leader, sa pagiging pinuno, dapat pag ikaw ay leader dito sa mundo, ikaw ay authoritative, ikaw ay pinapanginoon, dapat ikaw ay sinasamba. Yun ang sa tao na pamamaraan. Ay sa paraan ni God. Kung gusto mong maging leader, if you want to become great, you must serve people. You must serve others. Kailangan mong ikaw ay bumaba, magpakumbaba. Ubarin mo yung iyong title, yung iyong position at mag-serve ka doon sa mga tao at abutin mo sila. And you will become a great leader.
Kasi nararamdaman mo kung anong kanilang nararamdaman. And people will easily follow you kasi napipil mo yung kanilang napipil. Now, sa pananaw ng Diyos, pagdating naman sa kanyang way, sa kanyang daan, iba din. Sa tao, ano ba ang paraan ng tao para maligtas? Ikaw ay magnobena, mag-apat na puan, mag-shaman, ano pa bang dasal yon? Para sigurado sa langit ka pupunta. Paraan ng tao yon. Yung magdadasal ka, tatawagin mo yung mga namatay, tatawagin mo yung mga kung sino, para tulungan ka na makapasa sa examen. Paraan mo yun. Pero ang paraan ng Diyos, call only to His name. Sa kanyang pangalan ka lang tumawag. Ang sabi ng Lord, for my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Kung paano daw ang langit ay higit na mataas sa lupa, ang isip ko hindi ninyo kayang abutin. Kaya ang paraan ng tao, para siya mapatawad ng Diyos, magpipinitensya, mag-aabuloy, tutulong sa charity, siguro mapapatawad na ako ni Lord. Paraan lang ng tao yun. Pero ang paraan ng Diyos, aminin mo, i-confess mo ang iyong kasalanan, magsisi ka, tanggapin mo si Jesus as your Lord and personal Savior, that's it. Wala ka nang kailangan pang idagdag pa doon. Yun ang way ng God. Yung sumampalataya ka kay Jesus, tanggapin mo siya sa buhay mo. That's it. E paano yung pagpipinitensya sa mahal na araw? O tsaka, yung pagsusugat-sugat sa Biyernes Santo? Paano naman yun? Wala yun. Gawa lang ng tao yun. That is man's way. So ngayon, ano ang dapat natin gawin? If you want to stay on the right path, ano ang kailangan? Number 1, ang dapat mong gawin, choose to walk doon sa narrow way rather than or instead of broad way. Pangalawa, ang dapat natin pong gawin ay walk the path that is right in the eyes of God, not in man's eyes. Yung matuwid sa paningin ng tao ay iba sa matuwid sa paningin ng Diyos. Ano ang matuwid sa paningin ng Diyos at ano yung matuwid sa paningin ng tao? Magkaiba. Sinabi na ko po sa inyo, matuwid sa isang tao para siya ipatawarin ng Lord, tumulong sa charity. Hindi masama yun, ha? Ano pa ang kailangan? Yung good works at tayo pupunta sa langit. Paraan yun ng tao. Pero ang paraan ng Diyos, ang way ni Lord, magsisi ka lang sa iyong kwarto, tanggapin mo si Jesus, and that's it. Talaga? Bakit parang ang dali naman? Pinadali na nga ni Lord, pinapahirap mo pa. Tingnan ninyo po mga kapatid yung man's perspective. Let us see the man's perspective. Ano ang mangyayari kapag ka ikaw ay nagdepende lamang sa paraan ng tao? Ito ang mangyayari sa iyo. Proverbs 14 verse 12. Basahin po natin. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Yung sabing, akala ko kasi. Akala ko, ito ang tama. Akala ko, ito ang mabuti. Pero, hindi pala yun ang mabuti. Hindi pala yun ang tama. Kaya laging prayer natin, kapag tayo magpe-pray kay Lord, Lord, show me your way. Reveal me your will. Let your will be done. Hindi yung sarili kong desisyon ang aking masunod, sundin lagi, kundi yung plano mo, yung way mo sa buhay ko. At alam nyo, pag ganun po tayo lagi, may iwasan nating magkamali tayo sa buhay. Yes, maaaring nagkakamali pa rin tayo bilang tao sa ating mga desisyon, pero lesser ang ating pagkakamali doon sa didepende ka lang sa sarili mong pagtingin, sa sarili mong alam. Kaya kapag tayo ay nagdepende sa sarili lamang po nating alam, minsan tayo ay napapahiya. But the moment you put your trust in God, you will never be put to shame. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka mapapahiya
nagtiwala ka sa landas ng Panginoon. Maaaring ang tinitingnan po natin na way ni Lord, mangyayari ba yun? Imposible. We are not wiser than God. Let me give you an example. Ang bansang Israel, sinabihan ng Panginoon na ipalulupig niya ang Jericho. Ang Jericho po ay napapaligiran ng makapal na pader. 6 feet ang kapal ng pader. At kung kayo po, gagamitin ninyo ang utak, ang isip ng tao para mapabagsak ang pader, dapat magrenta kayo ng pison, ng bulldozer, ano pa, ng mga, yung mga backhoe, jackhammer, para matibag ang walls of Jericho para mapasok nila. Yun ang suggestion ng mga engineers. Hindi naman po masama ang mga suggestion na yun. Pero ang paraan ng Diyos para mag-collapse ang walls of Jericho, araw-araw, iikot kayo ng isang beses, walang chismis. Tahimik lang. Mabigat ho yun. Lalo na yung mga misis, mahirap sa kanila yun. Yung, kita ninyo parang weird. Ang weird, di ba? Siguro tatawanan sila ng mga tao. Grabe naman, ang kapal ng pader na yan. Kahit nga bagyo, lindol, hindi nga nawawasak. Iikot lang kayo, tapos magkukulaps na yan. It's impossible. Napaka-imposible. Kaya nga, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Pero anong ginawa nila? Yung mga matatalino, yung mga professional, during the time, nagpasubmit na lang sila. Saan? Sa way ni Lord. Umikot nga sila kahit nagdududa sila. Talaga? Kapag inuna namin si Lord, lahat ng bagay, ipagkakaloob, imposible. Ang dami natin babayarin. Huwag ka nang maingay. Tumahimik ka na lang. Umikot na lang tayo. The first day, nothing happened. The second day, umuwi. Siguro tinanong mga anak, Papa, anong nangyari doon sa pag-iikot-ikot ninyo para kayong baliw? Nothing happened. Pero nung pangpito, the walls of Jericho collapsed and they penetrated the city and conquered the city. Kaya, mga kapatid, minsan yung weird sa paningin mo, yun yung paraan ng Diyos. Minsan ginagamit ng Diyos yung mga walang alam, mga hindi graduate ng mga seminaries. And they build a big church, a mega churches. Bakit ganun? Iba kasi ang paraan ng Diyos. Iba ang human idea. Now, hindi ko po sinabing huwag na kayong mag-aral. Hindi ko po sinabing huwag na kayong mag-take ng mga masteral degree. Ang sinasabi ko lamang po, kahit merong kaniyan, magdepende ka pa rin sa guidance at sa leading ng Lord sa buhay mo. Para hindi ka mabigo. Why? Because God knows our future. Yung ating mga alam, theory lang yun. Yung pinag-aralan natin, theory lang yun. Yun po'y information lang. Pero, yung mensahe galing sa salita ng Diyos, ang tawag dyan, revelation. Ang tawag dyan, wisdom. Ibig sabihin ng wisdom, revelation, is the ability to see what others do not see. Ability to see the future. Yan. You have the ability to see what is right and what is wrong. Kaya sabi, may daan daw matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo nito ay kamatayan. Kaya ito po ay advice sa atin. May lalapit sa inyo, hindi, kumita kami dito. Nako, isang linggo lamang, yung 10,000, magiging 30,000. Hindi, dami na nga. Kaya mag-join na, may iwanan ka. I am telling you, after 3 months, magkukulaps yan at mawawala ang parang bulak. Hindi, totoo talaga ito. Kumita na nga ako Di ba? Ang dami na pong ganyang nangyayari sa mundo.
at sa Pilipinas. Baka ikaw na lamang ang hindi pa nabibiktima. Now, ano po ang ibig kong sabihin? Kinakailangan po nating makinig sa mga payo ng mga taong mayroong karanasan higit kay sa atin. Bakit? Sapagkat sila ay gift, sila ay blessing ng Lord. Like our parents, di ba? Ang mga parents natin, sila ay ginagamit din ng Lord. Para tayo ay i-discipline, para tayo ay i-guide. Ikaw naman, panahon ninyo yan, iba na ang panahon ngayon. Gano'n, di ba? Ipipilit lagi natin yung ating sariling gusto. Meron ako nung mga pinapayuhan dito mga kabataan. Sabi ko, unahin mo ng pag-aaral. Habang may opportunity, pinag-aaral ang magulang. Set aside mo ng pagdijowa, ganito, ganyan. Parang hindi nakikinig. Pastor, kulang na lang sa inyo magharan na kayo. Bumalik ka sa lumang panahon. Sabi ko, dapat ang gawin ninyo. Kung hindi pa kayo kasal, wala mo ng mga primarital sex, hindi na uso ngayon yan, di ba? Ngayon, sinunod nila ang sarili nilang daan. Hindi nakatapos ng pag-aaral. Naghirap, binubugbog, sinasaktan. Tama nga ang sinabi ni Pastor. Ay, wala na akong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Dahil ayaw mong makinig doon sa wisdom. Ano pong ibig kong sabihin? Minsan, si Lord, hindi siya bababa dito na parang, sabihin, Lloyd, dito ka dumaan. Hindi ka na si Lord. Gagamitin niya ang tatay mo, ang nanay mo, para magbigay sa inang advice. Pero ang kanilang advice ay ginagamit na boses ng Diyos para ang buhay mo ay i-direct sa tamang landas. Kaya sabihin mo nga, uli, sa iyong katabi, walk on the path that is right in the eyes of God, not in the eyes of men. Sa tingin mo, maganda, pero magtanong ka din sa iba. Minsan pagka tayo, lalo na yung mga kinikilig, minsan yung mga yan, hindi na nakikinig. Yung mga kinikilig, kadalasan ang mga kinikilig, hindi nakikinig. Lahat ng payo, ang akala nila, ang dating sa kanila, kontra. Kontra, yan, kontrabida ka pagka sinabihan ka. Yun, ganun. Kasi alam mo, minsan tayo nabubulag. Minsan. So kung doon sa iyong pinapalo, anong ginagawa mo? Ay ikaw ay umatras muna sa social media. Baka masyado ka nang nandito sa kabilang side. Hindi mo nakikita yung kabilang side. Kayo naman naririto sa lagi ang pinanood nyo, lagi yung vlogger nitong kabilang side. Nakapokus kayo sa kabilang side. Kayo naman dito, taga rito. Yun lang, doon lang kayo nakatingin. Para kayong kabayo na Pero, anong gawin mo? Ikaw ay umatras at tumingin ka sa Panginoon at makikita mo kung alin ang mabuti. Walang mabuti. Si Lord lamang. Mabuti. Walang perfect. Ang tao, parehas may mali. Pero wag mong ipagtanggol. Masyado. Ang ipagtanggol mo, yung direksyon ng Diyos, hindi ang daan ng tao. Dahil pag ang pinagtanggol mo yung daan ng tao at mali din yun, hindi pinagtanggol mo naman yung mali. Pero ang ipagtanggol mo yung daan ng Diyos, kahit kailan hindi yun nagkakamali. The ways of God is perfect. Amen? Yun, doon tayo makipag-away, doon sa daan ng Panginoon. Itong dapat lakaran para mapabuti ang buhay. Hindi yung pula, hindi, green ako, hindi, huwag tayong they are not perfect. Lahat mayroong mistakes yan. Pero pag kay Lord ka nagbuhos ng lakas, energy, ipinagtanggol mo ang daan ng Panginoon, I am telling you, babakapan ka ng Lord. Amen? Patutunayan niya ang mga himala sa iyong buhay. Tatayo siya sa iyong tabi. At ikaw ay kanyang tutulungan. He will fight for you. He will defend you kapag ka ang iyong idinipensa at ipinagtanggol ay ang daan ni Lord. Amen? Only the path of God or the path of Jesus, yun lamang ang tamang daan. Amen? Yun lang ang tamang daan. Wala nang iba. Yung daan ni Lord, yun lang ang tamang daan.
Focus on God's perspective, not on human's perspective. Kaya pagka nasa sa iyo ang God's perspective, ikaw ngayon ay magiging maunawain sa ng tao. Magiging ka ngayong loving, forgiving, madali ka nang makakapagpatawad. Kasi sa tao, hirap. Pagka ang perspective ng tao, ang hirap mag-forgive. Pero, if you possess God's perspective, kaya mong magpatawad doon sa mga taong mahirap ding patawadin. Kahit mahirap patawadin. Why? Dahil, ang sabi ng Biblia, look unto Jesus. Kung si Jesus ay nakapagpatawad, magagawa mo din. Mas masakit ang ginawa ng mga tao kay Jesus sa Kanya, maaari kaysa doon sa ginawa ng ibang tao sa iyo. Pero kung nakaya ni Jesus na magpatawad, magpatawad ka rin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, mapayapa ka, at walang inaalala, learn how to forgive. Yan ang way ng Lord para mawala ang lahat ng iyong mga pasanin sa buhay. Minsan tayo po ay nagpe-pray, Pastor, i-bless niyo po ako, gusto po sumagana ang buhay. Releasean niyo ko ng blessing. Minsan hindi yun ang ginawa. Lord, pagpalain mo, hindi yun. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Pastor, ko pag-pray niyo ko yun, may mga naririnig na mga bulong-bulong, may mga parang mga sakit-sakit. Pero hindi healing. Kailangan pala niyang mag-forgive para mawala lahat yun. That is God's way. Naalala ninyo po ba, yung isang lalaki na nakaratay sa higaan na may sakit? Pero anong sabi ni Jesus? Pinapatawad kita sa iyong kasalanan. Ano yung mga tao nag-react? Dahil doon sa forgiveness. Di ba dapat healing? But forgiveness ang dinideclare ni Jesus. Alam nyo, minsan, ang isang tao kaya nagkakasakit dahil siya'y punong-puno ng galit sa kanyang puso. At pag ang isang tao ay may galit, nagbabara ang mga ugat sa puso at yan na nalabas na ang mga kung ano-anong sakit. Pero kapag ang isang tao ay nag-forgive, nawawala lahat. So, iba ang way ng tao is a way ng Diyos. Pero hindi ko po sinabing, huwag na kayong uminom ng gamot. Hindi yun ang ating mensahe, ha? Sabi ko lamang, walk on God's way, walk the path that is right in the eyes of God, not what is right in the eyes of men. Kasi, minsan, iba ang paningin ng tao sa paningin ng Diyos. Then, this is the final message. Ito yung pangatlo. Do not turn to the right. Do not po yan. Do not turn to the left, to the left, to the left. Do not turn to the left, ha? Okay? Diretso lang paglabas. Okay? Do not, palusot, do not turn to the left, nor turn to the right. Huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Paano, Pastor, yan? Di ako kung diretso lamang, sabi nung pilosopo, di ako mabubunggo. Hindi naman patungkol yun dun sa, hindi naman yun sa literal na lalakad kang ganyan, naglalakad kayo, hindi ganyan. Hindi naman yun ang point dun. Ibig sabihin ay, huwag kang lilihis sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos. Tingnan niyo, sinabi niya, sa Proverbs. Basahin natin yung Proverbs 5. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon mo ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mo mabuti ang landas na iyong lalakaran. Sa gayon ay, ang lakad mo ay magiging tiwasay. So, ibig sabihin, napaka-importante na from time to time, chine-check natin. O kung hindi natin chine-check, may nag-check sa atin. O kumusta ka na? May nangumusta. Okay pa ba ang nilalakaran mo? Okay pa ba ang trabaho mo? Okay pa ba ang ginagawa mo? Baka hindi na. Ba ang akala mo, okay ka pa. Pero, unti-unti ka na palang, ano ba yung sa sasakyan? Gumaganon. Nagsuswerbing. Yung pala, alam mo yung minsan, pag nasa expressway kayo, minsan may gumagano, no? May nagbilang na wala sa linya.
Ano sinasabi po ninyo? Nakakatulog ang driver. Bubusinahan. Ha? Bubusinahan ng ano? Bubusinahan ng mga kasunod na nasa gilid. Tapos biglang magigising. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, wake up! Wake up! Pagka nalilihis na siya ng landas, iba na ang nalabas sa bibig niya, negatibo na. Puro hinaing na at pagrereklamo, ay siya. Ito'y halata ko na, nalilihis na ito ng landas. Kapag ang nalabas na sa iyong bibig ay negative, minsan sinisisi mo na ang Diyos na nangyayari sa iyo, ay iba na ito. Lumilihis na. It's about time to what? To fix your focus. Kinakailangan i-align mo ang iyong sarili sa tamang daan. Tanungin mo ang iyong katabi, kumusta na ikaw? Kumusta na ang takbo ng iyong buhay? Are you okay? Okay pa ba? Anong sabi? Medyo. Medyo. And that is the reason why we should attend every Sunday to fix our focus, to align us. Kasi totoo lang, aminin natin sa humindi, isa nangyayari sa paligid natin, hindi natin minsan alam na tayo pala'y unti-unti nang nalilihis. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinipix tayo para tayo'y ma-inline. Diba? Yung gulong ng inyong sasakyan, minsan kahit pagdating gumaganong-ganon na. So, dadalahin mo na siya sa mekaniko para i-align siya, para ang kanyang takbo ay maging matuwid. Kasi, pag pinabayaan mo yon, hindi mo dinala sa alignment, sa na ina-align, what will happen to you? Pwedeng mag-cause yun ng accident at hindi maganda ang mangyari sa iyo. O pwedeng bawian ka ng buhay. Gayon din, mga kapatid. Kung nararamdaman mo sa iyong sarili, nagiging worldly ka na, pangit nang nalabas sa iyong bibig, ha? Puro paghihiganti na, aba, parang nalihis ka na. Diba sabi ng Lord, vengeance are mine. Now, anong dapat natin gawin? Kailangan natin tayo mag-focus doon sa daan ng Diyos. Stay focused on God's path. So, yung last verse, ang sabi sa verse na yan ay huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Yun ang sinabi niya. Humakbang kang papalayo sa lahat ng kasamaan. Kung nakikita mo na mali na ang nilalakaran mo, hindi pa huli ang lahat. Meron ka pang pagkakataon na mag-U-turn. No matter, listen, no matter how far you travel in a wrong direction, you still have a chance to turn around. Gano'n ka na ngayong kalayo? Di, malayo na ako sa Panginoon. Dami ko na nagawang pagkukulang. Dami ko ng kasalanan kay Lord. Mapapatawad ka ba kaya ako ng Lord? O ituloy ko na lang yung pagiging masama ko. Kasi baka hindi na ako kayang tanggapin ng Lord. Dami ko ng mga pagkukulang. No matter how far you go sa wrong direction, meron ka pang oras para bumalik sa tamang landas. Sabihin mo nga sa iyong katabi, do not turn to the left nor turn to the right. Now, ang halimbawa po niyan, yung isa sa mga disciples ni Paul. Si Paul kasi ay meron tinitrain na disciple na nagseserve din kay Lord. Mainit, on fire, sumasama sa kanya sa paghayo, sa mga gawain, nagmi-mission. And then all of a sudden, something bad happened. Tingnan niyo, sino yun? Si Demas. Basahin po natin yung 2 Timothy chapter 4 verse 8. Iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. O sa ibang term ay sanlibutan. Dahil sa kanyang pagkahumaling sa mga bagay ng sanlibutan. Try to imagine that, na-experience niya ang power ng Lord, na-experience na ang miracle, pero ipinagpalit niya yung kanyang encounter kay Lord sa earthly things. Kaya nag-decide siya na tumalikod na lang. Kaya yun, hindi na sumasama kina Paul. Okay? Now, anong paalala sa atin ng Bible? Sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na sanlibutan. Ang umiibig sa libutan ay hindi umiibig sama
Sabi ng verse 16, doon, ang lahat daw ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa sa laman, ang pagnanasa ng mata, the lust of the flesh, the lust of the eyes, at ang pagmamalaki, pride of life, sa buhay na ito, ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa world, sa sanlibutan. Pero, sabi po ng verse 17, mawawala ang sanlibutan. Ibig sabihin, ano yun? Yung lahat ng kasikatan, or yung title, yung lahat ng yun, di ba? Mawawala lahat yun. Pero sabi ng Biblia, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. That's why we have to keep our eyes on the right path. Sabihin mo sa iyong katabi, kung gusto mo bang mabuhay ng matagal, kung gusto mong mabuhay ng matagumpay, kung gusto mong mabuhay ng maayos sa mundong ito na magulo, pero mabubuhay ka na victorious, keep your eyes on the right path. At sasama ang Diyos sa iyo. At sasabihin ng Lord sa iyo, He will never leave you nor forsake you. Pero pag lumihis ka, kumaliwa, kumanan, hindi si Lord ang nang iwan, ikaw. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, para manatiling kasama mo palagi si Lord, do not turn to the left nor turn to the right. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong journey sa mundong ito. Amen? So let us pray. Father, thank you so much. We believe, God, na kayo po ang nag-set ng path na dapat po naming lakaran. Tulungan niyo po kami na doon lang kami dumaan sa landas na gusto mo na dapat naming lakaran. And help us, Lord, to avoid, to keep ourselves away from the wrong path, O Lord. At kapag kami nalilihis na ng aming daan, namamali na kami ng mga pananaw, ng prinsipyo sa buhay, Lord, call up our attention. Gisingin mo kami. Lord, gisingin mo kami. Magpadala ka ng wake-up call sa amin para habang may panahon pa, maipix namin ang aming paglakad sa mundong ito. God, alam po namin na may mas maganda ka pang plano para sa buhay namin. May mas maganda ka pang gustong mangyari sa amin. Pero Lord, mangyayari lamang yon when we keep our eyes on the right path. When we continue to walk in the right path that you have set before us. And Lord, hindi po namin kayang gawin na makapanatili sa tamang landas unless na kami aalalayan mo at tutulungan. Lord, napakadaming mga temptation sa mundong ito. Napakadaming distraction. But our eyes will focus only on you. Will fix on you. Pwede mo bang tayo manalangin? Ilagay natin ang ating kamay sa ating puso at sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil patuloy mo kaming iginag-guide sa tamang landas. Panginoon, patawarin niyo po kami kung minsan nalilihis kami ng landas sa buhay na ito. Panginoon, linisin mo po ang aking puso at ang aking isip. At mula sa oras na ito, bigyan mo ako ng kaliwanagan ng isip upang magawa ko kung ano ang mabuti, kung ano ang tama at nakakalugod sa inyo. Samahan niyo po ako, Panginoon. Maghari ka sa buhay ko ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Ako na lang ang magte-pray para sa inyo. Father, I pray right now, continue to release your anointing to your people. Every JA1 people, every JA1 family will keep their eyes, our eyes, O Lord, on the right path. Hindi kami malilihis ng landas, kundi kami patuloy na lalakad sa tamang direksyon. Lord, alam namin, Panginoon, kapag kami lumakad, nag-focus sa tamang direksyon, Lord, ang katagumpayang nagbubuhat sa iyo ay darating sa aming buhay.
mararanasan namin ang totoong tagumpay. Tagumpay na mayroong kapayapaan. Tagumpay na mayroong pagsama ang Diyos sa amin. We give you praise and honor, O God. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless. Inyo po lahat.